ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwat, ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito, ang anak ng taong ang tuntuni ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama, ang kanyang sarili iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan, buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Siyon, sa aking banal na bundok. Ipadaramo ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nawa'y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nawa'y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalait kami't kahabagan, kami, Panginoon, iyong kaawaan, upang sa daigdig, mabatid ng lahat, ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Nawa'y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Nawa'y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nag-aning mabuti ang mga lupain. Pinagpala kami ng poon, Diyos namin. Ang lahat sa amin, iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Nawa'y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nawa'y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Magsitayo po ang lahat. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ng patotoo ng tao, sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan, ang mga gawang ipinagawa sa akin ng Ama, at siya ko namang ginaganap. Yan ang patotoo na ako'y sinugo niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa araw na ito na tayo ay nagtitipon at sa panahong ito ay nagsisimula tayong lumakbay. Lumakbay ng mataimtim sa mga siyam na umagang ito palapit sa araw ng Pasko. Naglalakbay tayo ng may pananabik sa pagdating ng Pasko. Pero sana yung pananabik natin ay hindi lamang sa mga litrato. Aminin natin, no? Tayo mga Kristiyano, minsan may ganito, magsisimbang gabi, pero ang isip naman ay wala dito. Ang isip naman ay saan kakain mamaya. O yung iba siguro, magpapapicture, nakagano, 1, dahil 1 ngayon, bukas 2, 3, hanggang sa maging 9. Pero sana yung pagpunta natin dito ay hindi lamang para sa picture, para makita, wow, bait-bait naman niya. Sana yung pagkakataon na ito ay gamitin natin para talagang paghandaan ang puso natin para sa Pasko. At ang mga simbang gabi na ito at Misa de Gallo ay 9 na araw na paglalakbay at pagdarasal. 9 na araw na pakikipagtagpo at pakikipaglakbay kasama ang mahal na Birheng Maria na nananabik din sa kapanganakan ng kanyang anak. Maganda mapansin sa Ebanghelyo natin, sinasabi ni Jesus, si Juan ang hindi lang ang patotoo ni Juan. Si Juan ang nagpapatotoo tungkol kay Jesus. Pero maganda mapansin na mas matingkad yung pagpapatotoo ng gawa ni Jesus. Ng ginagawa niya. At ano ba ang gawa ni Jesus? Kung babalik ka ng mga nakaraang ebanghelyo, pinatanong ni Juan Bautista sa kanyang mga alagad nung siya'y nasa bilangguan, ikaw ba ang hinihintay namin? Yun ang tanong ng mga alagad ni Juan kay Jesus, ikaw po ba ang hinihintay namin o may iba pa kaming hihintayin? At ang sagot niya, sabihin niyo kay Juan ganito, ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pipi ay nakakasalita, ang mga bingi nakakarinig, ang mga pilay ay naglalakad, at ang buhay ay ang mga patay ay nabubuhay, at ang mabuting balita ay pinapahayag sa mga dukha. So babalikan natin, ito ang sinasabi ni Propeta Isaías sa pagdating ng Mesiyas. Kaya ang pagdating ni Jesus, hindi lamang sa salita, kundi ang kanyang mga gawa, ang kanyang paglilingkod, ang kanyang pagpapagaling, ang kanyang pagpapahayag ay nagpapatotoo na siya ang hinihintay ng lahat. Siya ang Mesiyas, ang manunubos ng mundo. Magandang imbitasyon din para sa atin. Ikaw ba bilang isang Kristiyano, bakit ka narito? O nga, ba't ka ba narito?
Bakit ka magpupuyat? Bakit ka magsasakripisyo ng 9 na umaga? Bakit nga ba? Dahil nakasanayan mo na ito? Kung nakasanayan, darating ang araw, mapapagod ka din. Dahil may hinihiling ka? Paano pag hindi sinagot? Dahil narinig mo yung kwento na pag nabuo mo yung 9 na umaga, mag-wish ka daw sa dulo, mangyayari yung wish mo? May kilala nga ako, nag-wish na manalo sa loto, hindi naman nanalo eh. Will you stop because of that? Magandang balikan, bakit pa tayo narito? Kasi kung malinaw sa atin sa umpisa pa lang, bakit ako narito? May kabuluhan ang ginagawa ko. Everything we do has purpose if we know the meaning of why we are doing it. Kasi kung hindi natin alam ang ginagawa natin, di ba nagbabagang apoy? Kasunod niyan, yung kandila na. Napapansin ko na kanina yan eh. Tulog na yata mga sakristang ko. Nauna na sila sa inyo. Pero magandang imbitasyon, no? Sige, pahupain niyo muna yung nagbabagang apoy. Iyon. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Asan ba yung sakristang ko? Tulog na. Di ba? Unang araw may eksena pa lang. Yan ang simula. Maganda no sa pagdinilay natin, no. Bakit ba tayo narito? At sana yung dahilan bakit tayo ay narito, ang dahilan ay si Jesus. Wala na hong iba. Si Jesus ho ang dahilan kung bakit ho tayo narito. Siya ang pinananabikan natin. Siya ang hinihintay natin. Siya ang pinaghahandaan ng puso natin. Hindi sana tayo narito dahil may kailangan tayo. Hindi sana tayo narito dahil may hinihiling tayo. Narito tayo dahil kay Jesus. Pag si Jesus ang dahilan na nandito ka, may kabuluhan sa iyo ang mga sakripisyo mo. May kabuluhan sa iyo yung 9 na umaga na pagtitiis, na gumising ng maagang maaga, magpunta dito sa Quiapo para magsimba. May dahilan ang lahat kung si Jesus ang dahilan bakit narito ka. Kasi kung hindi si Jesus, sa ika-4 na araw, ika-5 araw, a-absent ka na. At sasabihin mo, bukas na lang. Naka-4 na araw naman na ako, okay na yun. Pero kung si Jesus ang dahilan ng pagsisimba at pagsasakripisyo natin, ang Misa de Gallo para sa atin, may kabuluhan. Kasi alam natin, si Jesus ang dahilan. Ang pagdiriwang ng Pasko natin ay may kabuluhan kasi si Jesus din ang dahilan. Kaya magandang tanong, why are you here? At sana nagdadala sa iyo dito dahil sumasampalataya kay Jesus. Dahil nakita mo ang kanyang kabutihan na nangyari sa buhay mo. Nakita mo sa iyong pamumuhay na hindi ka pinabayaan ng Diyos. Nakita mo ang Diyos na gumagalaw sa buhay mo. Tulad sa Ebanghelyo, pinakita ni Jesus, sa aking paggalaw, sa aking ginagawa, sana'y manampalataya at manalig kayo na ako ay sinugo ng Ama. Sana sa buhay din natin, nakita din natin yon. Nakita natin na gumagalaw si Jesus sa buhay natin. Kahit sa mga paraan na hindi natin inaasahan. Kahit sa mga paraan na beyond the ordinary. O kahit nga sa kasimplihan ng buhay, makita at makilala na gumagalaw ang Diyos sa buhay natin. At pag nakita natin gumagalaw ang Diyos,
tayo ay sumasampalataya sa Kanya, tayo ay mas nananalig sa Kanya. Kaya, sana sa unang araw ng ating mga Misa de Gallo, malinaw sa iyo ang dahilan. Bakit narito ka? At sana, ang sagot mo, si Jesus ang dahilan. Siya ang dahilan bakit nandito ako. Siya'y minamahal ko, kaya nagsasakripisyo ako. Siya ang Diyos na gumagabay sa akin. Kaya alam ko hindi niya ako pababayaan. Kahit minsan uncomfortable para sa akin, gagawin ko dahil minamahal ko si Jesus. Amen. Minamahal ko mga kapatid, humiling tayo sa ating Ama, sa kaloobang handang magpatotoo sa Kanyang kapayapaan, sa ating bawat salita at gawa, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa simbahan, gawin mong daluyan ng iyong kapayapaan sina Papa Leon, mga obispo, pari, diakono at mga laiko sa kanilang pagtutulad sa salita't gawa ng iyong anak. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa lahat ng lingkod bayan, pagkalooban mo sila ng pusong palaging pinipili ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa aming natitipon dito ngayon, pagkalooban mo kami ng payapang puso at isip upang amin ding piliin palagi ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa mga mahal naming namayapa na, pahimlayin mo sila sa iyong walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Diyos naming Ama, tulutan mo kami ng kapayapaan upang lubos kaming magalak habang kami nag-aantabay sa pagdating naming tagapagligtas sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo. Magsiupo po lahat. Walay langit, layong simbang gabi, luwalhati at papuri sa sanggol na hari.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Pinipiraya
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adyas sa lahat na masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo.
Ngayon po ay National Youth Day. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa mga gawain, programa at paghuhubog ng ating mga kabataan. Tumulong po tayo. Mga kadiboto, mabibilin pa rin po sa ating parish office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena at Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pagbansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madala ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Si Jesus ang dahilan kung bakit tayo nagtitipon. Si Jesus ang dahilan kung bakit tayo nagsasakripisyo. Pag si Jesus ang dahilan, may kabuluhan ng lahat. At sana sa pagsimula ng paglalakbay natin sa mga Misa de Gallo na ito, huwag sana nating malimutan at sana wag matabunan ng kahit anumang bagay kung bakit tayo narito, bakit natin pinipili magsakripisyo. Dahil si Jesus ang mahalaga at pinakamamahal natin sa buhay natin. Kaya may Misa de Gallo, kaya may Pasko, dahil kay Jesus. At sana wag nating malimutan yun. Wag matabunan ng ibang bagay para si Jesus ang tunay na tumaas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Alhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Tignan ang simoy ng hangin, tayo na at magsimbang gabi. Siyang na araw ang ating tutupin, gigising at mananalangin. Minsan sa ating ang gusto, ang Pilipino ay nagdidiwa. Sa magkat si Kristi darating, upang lahat ay lusin. Tapos nating manalangin, sa labas ng simbahay kakanin. Mainit na kape at kanin, masarap na pagpagising. Minsan sa ating ang Pasko, ang Pilipino